Mapagpalang araw po sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Renz. Ako po ay 24 years old. Dating gasoline boy sa isang maliit na gasolinahan sa may Bulacan, malapit sa lumang bahagi ng MacArthur Highway. Sa ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang delivery rider sa Maynila, pero hindi ko pa rin makalimutan ang mga naranasan ko noong isang taon sa night shift ko. Ito po ang aking kwento. Simpleng trabaho lang ang pagiging gasoline boy. Sanay na ako sa magdamagang duty. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, nag-aantay ng mga sasakyang hihinto. Ang gasolinahan namin ay hindi kasing moderno ng mga malalaking istasyon. 2 pump lang, isang maliit na tindahan, at sa likod ay isang bodega na ginawa naming tambayan ng mga crew. Sa tabi naman ay isang malawak na bakanteng lote na tinutubuan ng matataas na talahib, at isang lumang puno ng balete na sinasabi ng matatanda ay tinitirhan daw ng mga elementong hindi nakikita. Tuwing gabi, lalo na kapag hating gabi, tahimik ang kalsada. Madalang ang dumadaang sasakyan. Ang tunog lang ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng balete at ang malayong tahol ng aso ang maririnig. Minsan may mga truck na humihinto para magpagasolina, pero madalas ay wala. Sanay na ako sa katahimikan. Mas gusto ko nga iyon kaysa sa ingay ng araw. Noong unang linggo ng trabaho ko, walang kakaiba. Pero may mga naririnig na akong bulong-bulungan mula sa matandang mekaniko na si Mang Peping. Tungkol sa lugar na ito, marami na raw aksidente, lalo na sa kurbada bago pumasok ng bayan. May kwento tungkol sa isang babaeng nagpaparamdam, nakaputi, basa ang buhok na parang galing sa ilog, at kapag malas ka ay makikita mo raw siyang nakatayo sa kalsada. Natawa lang ako noon. Sa isip ko, kwentong matatanda lang yun. Isang gabi ng Disyembre, malamig ang hangin at medyo maambon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Nakikinig ako ng radyo sa loob ng tindahan nang biglang may humintong itim na kotse sa harap ng pump number 1. Luma ang modelo. Parang owner type jeep pero mas pormang sasakyan. Medyo madilim ang ilaw nito. Tanging ang headlight na parang kandila ang liwanag. Lumabas ako para magtanong kung magkanong gasolina ang kailangan. Paglapit ko, may babaeng nasa driver's seat, nakaputi, mahaba ang buhok na tumatakip sa kalahati ng mukha. Hindi siya lumingon, nakatitig lang sa manibela. Tananong ko siya kung full tank ang kailangan at bahagya siyang tumango, hindi pa rin lumilingon. Sinimulan kong lagyan ng gasolina ang sasakyan, pero napansin kong sobrang tahimik. Hindi ko marinig ang makina, walang vibration. Para bang patay ang sasakyan. Sinubukan kong itanong kung pinatay niya ang makina, pero wala na namang sagot. Nang matapos ako, sinabi ko ang presyo. Dahan-dahan niyang iniabot ang bayad. Mga lumang pera, tig 20 piso na kupas. Pero ang kamay niya, maputla, halos transparent sa ilalim ng ilaw ng pump. At sobrang lamig nang magkadikit ang mga daliri namin. Para akong hinawakan ng yelo. Nagmamadali akong pumasok sa tindahan para kunin ang sukli. Pagbalik ko, wala na ang kotse. Walang ingay ng pag-andar, walang tunog ng gulong sa aspalto.
basta na lang nawala. Nilingon ko ang kalsada. Madilim, walang ilaw, napalayo. Bigla akong pinawisan ng malamig. Binalik ko ang tingin sa perang iniabot niya. Puno ng putik at nabubulok na dahon ng mga ito at may kakaibang amoy. Amoy lupa at lumot, gaya ng amoy sa sapa pagkatapos ng baha. Nanginig ang mga kamay ko. Niyakag ko ang sarili. Baka namalikmata lang. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Mang Peping ang nangyari. Natahimik ang matanda at sumeryoso ang mukha. Ipinaliwanag niya na ang babaeng iyon na hindi na bago sa lugar. Noong unang panahon, may pamilyang nakatira sa bakanting lote. Noong panahon ng matinding bagyo, binaha ang lugar. Ang anak nilang dalaga, na mahilig magmaneho ng lumang kotse, sinubukang lumusong sa baha para iligtas ang sasakyan, pero inanod sa sapa. Mula noon, kung gabi, huminto raw ang multo niya sa gasolinahan para magpagasolina, para makauwi. Pero siyempre, hindi na siya makakauwi. Ang nakaputi niyang suot ay ang damit niya noong huling gabi na iyon. Hindi na ako nakatulog ng maayos sa mga sumunod na gabi. May gabing naramdaman ko na lang bigla ang amoy ng nabubulok na lumot sa hangin at maya-maya ay malamig na simoy sa loob ng tindahan kahit sarado ang pinto. Minsan, habang nakaupo ako sa bodega, nakarinig ako ng mahinang pag-iyak mula sa bakanteng lote. Boses babae, malungkot, na parang humihiling ng saklolo. Sinilip ko sa bintana at sa ilalim ng puno ng balete, may aninong nakaputi na tila nakatingin sa direksyon ko. Kinilabutan ako ng husto. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang anino at unti-unting nawala ang amoy. Marami pang pagkakataon na naramdaman ko ang presensya niya. Ang malamig na hangin biglang dumadapo sa aking balikat. Ang pamilyar na amoy ng putik at lumot. Ang mumunting tunog ng gulong sa labas na pagtingin ko'y walang sasakyan. Hindi na ako nagtagal sa trabahong iyon. Nang makahanap ako ng ibang pagkakataon sa Maynila, umalis agad ako. Pero hanggang ngayon, tuwing sasapit ang gabi at makakarinig ako ng malakas na pagbuhos ng ulan, naaalala ko ang babaeng iyon. At iniisip ko, patuloy pa rin kaya siyang huminto sa lumang gasolinahan para magpagasolina sa kotseng hindi na niya matatakasan. Isang magandang araw po sa iyo at sa mga nakikinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Jerry. Ako po ay isang pulis. Mahigit isang dekada nang naglilingkod at ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong ma-assign ako sa isang napakaliit na istasyon sa isang liblib na barangay sa Siquijor. Karamihan ng tao, kapag naririnig ang Siquijor, ang pumapasok agad sa isip ay mangkukulam at salamangkero. Totoo man o hindi, isang gabi sa istasyong iyon ang nagpatunay na hindi kathang-isip ang mga kwentong kababalaghan sa islang ito. Mga 3 taon na ang nakakaraan. Bago ako mapunta roon, na-assign muna ako sa Cebu. Kaya noong makatanggap ako ng assignment sa Siquijor, nasabik ako. Parang bakasyon na rin. Ang istasyon namin ay nasa dulo ng isang maliit na bayan, malayo sa mga tourist spot
malapit sa dalampasigan na may matataas na puno ng niyog. Maliit lang ang istasyon, isang receiving area, isang maliit na opisina, at isang detention cell na kayang maglaman ng 2 o 3 tao. Sa gabi, ako lang at ang isang kasamahan na si Senior Police Officer Mendoza ang naiiwan. Minsan kami lang 2 dahil ang ibang personnel ay umuuwi sa kani-kanilang bahay. Walang masyadong krimen. Ang madalas na hawak namin ay mga nawawalang kalabaw o mga away sa lupa. Isang gabi ng tag-araw, bandang 11:00, nakaupo ako sa harap ng istasyon. Umiinom ng kape at nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Si Mendoza ay nasa loob, inaayos ang mga papeles. Bigla akong nakarinig ng iyak ng sanggol mula sa may kakahuyan sa likod ng istasyon, bandang kanan. Malinaw ang tunog. Parang bagong panganak, malakas, desperado. Napalingon ako, pero wala akong makita kundi ang mga puno at palumpong na naliliwanagan ng mahina naming bombilya. Tinawag ko si Mendoza para itanong kung narinig niya iyon. Lumabas siya at nakinig. Tuloy-tuloy ang iyak, ngunit parang pumapantay sa hangin. Hindi gumagalaw, nananatili sa isang pwesto. Napagkasunduan naming hindi iyon ordinaryong hayop, kahit pa iniisip ni Mendoza na baka kambing lang. Alam naming walang kambing sa paligid. At saka, iba ang timbre. Iyak ng tao, walang duda. Kinuha ko ang flashlight. Sinanyasan si Mendoza na sumunod. Magkasama kaming naglakad palapit sa punong mangga na nasa may bakod. Habang papalapit kami, biglang huminto ang iyak. Katahimikan. Tapos, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, may dalang amoy. Matamis, parang bulaklak ng sampagita, pero may halong kakaibang tapang, gaya ng dugo ng hayop. Tumindig ang balahibo ko sa batok. Sa liwanag ng flashlight, may namataan akong bakas ng maliliit na paa, parang paa ng sanggol, ngunit ang gulo ng pagkakatatak, paikot-ikot at paatras. Tapos biglang naglaho sa ilalim ng punong mangga. Bumiri kami sa istasyon, pero mula sa bintana ng detention cell, nakahilera ng kakahuyan, may nakita akong anino. Malyat, gumagapang, pero ang hugis ay baluktot. Parang batang may mahabang mga braso at ang ulo ay hindi tama ang posisyon. Kinurap ko ang mga mata, ngunit nang muling tignan, wala na ito. Kinabukasan, isang matandang mangingisdang dumalaw sa istasyon para mag-report ng nawawalang bangka. Nang mailarawan ko ang nangyari, sumeryoso ang mukha niya. Ikinuwento niya na hindi iyon simpleng multo kundi isang nilalang na tinatawag nilang tianak, hindi ang karaniwang uri. Ayon sa kanya, noong karaan na panahon, may isang babaeng mangkukulam na nakatira malapit sa dalampasigan. Nagdalang tao siya sa hindi niya asawa at sa sobrang hiya, nang ipanganak ang sanggol, itinapon niya ito sa gubat sa likod ng mismong istasyon. Ang kaluluwa ng sanggol ay hindi matahimik at naging isang tianak na nang iinis at nananakot sa sinumang pumantas sa teritoryo nito. Ang mas nakakatakot, hindi lamang ito nagpapakita. Sinasabing umaakit ito ng mga tao papalapit para iligaw at may ilang hindi na raw nakabalik.
Kinagabihan, sinubukan naming magbantay ng mas maaga. Sinigurado naming maliwanag ang paligid. Naglagay kami ng mas malakas na ilaw sa labas. Bandang hating gabi, muling narinig ang iyak. Pero sa pagkakataong ito, nasa harapan mismo ng istasyon. Tila nanggagaling sa may kalsada. Lumabas ako mag-isa, dala ang flashlight. Sa gitna ng madilim na kalsada, wala akong makita kundi alikabok. Nang itapat ko ang ilaw sa lupa, nakita ko ang basang bakas ng maliliit na kamay na parang may kumakayod mula sa kalsada papasok sa istasyon. Sinundan ko ito at dumiretso ito sa may bintana ng detention cell, kung saan dati kaming nag-iwan ng pagkain ng aso. Sa mismong lamesa ng detention, may nakita akong mga pira-pirasong hilaw na karne na wala naman doon kanina. Para bang may kumain doon. Ang pinaka-nakakatakot na nangyari ay noong isang madaling araw. Nasa loob ako ng istasyon at si Mendoza ay nasa CR sa labas. Nakatulog ako ng bahagya sa mesa. Nagising ako sa pakiramdam na may maliit na kamay na humahaplos sa aking bukong-bukong. Dumilat ako at sa ilalim ng mahinang ilaw, may anyong maliit na nakaupo sa tabi ng aking paa. Nakatitig sa akin na may mga matang walang balintataw. Lahat puti, tulad ng itlog. Napasigaw ako at napaatras, natumba sa upuan. Nang bumalik ako, wala na ito. Pero ramdam ko ang bango ng sampagita na biglang sumagad sa ilong ko at narinig ang mahinang hagikgik, parang bata na nagmumula sa kisame. Mula noong gabing iyon, hindi na ako makatulog nang hindi nakabukas ang lahat ng ilaw. Nag-request ako ng transfer at sa awa ng Diyos, natanggap ako sa Cebu ulit. Pero madalas, kapag nag-iisa ako sa patrol at may maririnig akong aso na tumatahol sa dilim, pumapasok sa isip ko. Hindi lang tao ang umaaligid sa mundo at ang iba sa kanila nagugutom. Isang misteryoso ngunit mapagpalang araw po sa inyo. Ako si Benji, hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay isang sidewalk vendor dito sa Davao City. Nagtitinda ng kakanin, banana Q, at kung ano-ano pa sa may bahagi ng Roxas Avenue, malapit sa isang lumang simbahan at isang abandoned na gusali na dating ospital noong panahon ng Amerikano. Gabi-gabi, mula 6:00 hanggang madaling araw, nasa bangketa ako, nag-aantay ng mga parokyano, mga taxi driver, call center agents, at kung sinong mapadaan. Sanay na ako sa night shift, ngunit may isang gabing nagpabago ng lahat. Isang gabing nagturo sa akin na hindi lahat ng bumibili ay tao. Mahigit 5 taon na akong nagtitinda sa pwestong iyon. Kilala ko na ang bawat sulok ng kalsada, ang tunog ng tambutso, ang huni ng kuwago sa lumang gusali. Ang pwesto ko ay nasa tapat mismo ng abandoned hospital. Isang 3 palapag na estrukturang nababalutan ng mga baging at lumot, walang ilaw, sirang bintana. Marami ng kwento tungkol doon. May nagsasabing nagmumulto dahil maraming namatay noong giyera, pero para sa Axial, trabaho lang. Itinutulak ko ang kariton ko sa gilid. Nagsisindi ng maliit na ilaw de gaas at naglalatag ng paninda. Isang gabi ng Nobyembre,
Maalinsangan, bandang 12:00, wala masyadong tao. Nakikipagkwentuhan ako kay Manong Delphine, isang sikat driver na suki ko. Habang nagkakape kami sa tabi, may lumapit na isang babae. Nakaputi siya ng mahaba, halos abot sa akong saya, at ang buhok niya ay natatakpan ng malong na may kulay lila. Ang mukha niya ay hindi ko makita ng maayos dahil sa mahinang ilaw, pero ang tindig niya ay napakapino. Para siyang diwatang bumaba mula sa lumang larawan. Humingi siya ng 3 piraso ng saging na turon sa mahina at malambing na tinig. Kinuha ko ang order at iniabot sa kanya. Nang mag-abot kami, napansin ko ang kanyang kamay. Maputla, nangingitim ang kuko, at sobrang lamig. Umismid ako, baka nasa aircon lang. Nagbayad siya ng eksaktong halaga gamit ang makinis na barya na parang bagong gawa. Nang talikuran ko siya sandali para kumuha ng plastik, nilingon ko muli, wala na siya. Naglaho na parang bula. Tinanong ko si Manong Delphine kung nakita niya ang babae, ngunit ipinagtaka niya. Wala raw lumapit sa akin at nagsasalita lang daw ako ng mag-isa. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Tiningnan ko ang perang iniabot niya. Hindi barya kundi dahon ng kupang. Tuyo at malutong. Nangilabot ako. Mula noon, naging madalas ang pagbisita niya. Halos gabi-gabi, bago mag-3:00, dumarating siya. Laging turon o banana Q ang binibili. Hindi na niya ako masyadong kinakausap, basta na lamang hihingi, iaabot ang dahon o bato na nagbabalat kayong pera. Natuto akong huwag nang magtaka, pero ang takot ay unti-unting lumalaki. Palagi ko nang kasama ang rosaryo at minsan nagsasabit ako ng bawang sa kariton. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang epekto niya sa pwesto ko. Kapag naroon siya, biglang tatahimik ang buong kalsada, pati aso at pusa'y nawawala, at ang hangin ay mabigat, may amoy ng bulaklak ng ilang-ilang na hinaluan ng nabubulok na kahoy. Pinilit kong alamin ang kwento. Isang matandang vendor na si Aling Miling ang nagbahagi ng paliwanag. Ayon sa kanya, iyong abandoned hospital noong panahon ng hapon ay ginawang garrison. May isang dalaga raw na pilit nilang kinuha, ngunit tumakas siya at nagtago sa gubat sa likod. Namatay siya sa gutom at sugat, at ang bangkay niya ay natagpuang nakaputi, yakap-yakap ang puno ng balete. Ang sabi ng mga nakakatanda, ang kaluluwa niya ay naging isang engkanto o diwata ng kagubatan na minsay lumalabas para akitin ang mga tao. Hindi siya masamang espiritu, ngunit kapag napalingon ka sa kanya, maaari kang mawala sa katinuan o iligaw niya sa kanyang mundo. Isang gabi, nagpumilit akong sundan siya pagkaalis. Lihim akong lumakad palayo sa kariton. Sinundan siya hanggang sa lumang ospital. Pagpasok niya sa sirang tarangkahan, biglang nagliwanag ang paligid. Hindi ilaw ng kuryente, kundi liwanag na tila galing sa mga alitaptap na napakarami na bumubuo ng landas papasok. Nakita ko siyang huminto sa ilalim ng malaking puno ng balete na tumutubo sa loob ng bakuran. Nang lumingon siya sa akin, sa unang pagkakataon,
nakita ko ng buo ang mukha niya. Maganda, ngunit ang mga matay walang buhay. Imahinasyon na lang ng dating mukha at ang bibig ay bahagyang nakangiti, nagpapakita ng mga ngiping matutulis, hindi pantao. Narinig ko ang isang salita mula sa kanya sa wikang hindi ko maintindihan, subalit naunawaan ko ang diwa ng mensahe. Isang paanyayang sumama sa kanila. Hinding-hindi ko malilimutan ang pakiramdam noong sandaling iyon. Ang lupang tila sumisipsip sa aking mga paa, ang mahihinang tinig ng iba pang anino sa loob ng gusali na tila tumatawag sa akin. Buti na lang at narinig ko ang tilaok ng manok mula sa malayo at doon niya ako pinakawalan. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa kalsada. Naiwan ang isang tsinelas. Mula noon, nag-iba ako ng pwesto, lumipat sa mas maliwanag na lugar sa harap ng fast food. Ngunit may mga gabing nakikita ko pa rin siya, nakatitig sa kalayuan, sa ilalim ng streetlight na pumipitik-pitik, naghihintay marahil ng ibang mabibiktima. Ang huli kong narinig mula kay Manong Delphine bago ako tuluyang lumipat. May isang taxi driver na nagpahatid sa tapat ng lumang ospital at hindi na muling nakita. Ang mga gamit niya ay natagpuan na lang sa tapat ng balete, ngunit ang katawan, wala. Kaya sa tuwing dadaan ako sa Roxas Avenue sa gabi, sinisigurado kong hindi lilingon sa abandonadong gusali dahil baka isang araw, hindi na ako makauwi